ang sinasabi ng Marcos administration. Wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangan mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Duterte! 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 Si Ruben guys, si Ruben. Kayo po ang nagbibigay lakas loob, tibay ng loob ni Presidente Duterte. Ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe, kahit buong buhay ko, dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako ng mga Pilipino. Nagbibigay, battery po ako sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Ano si Bipi? Ruben O. Si Ruben O. Duterte! 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 Pilit na pinagbabagsak. Pilit binabagsak ng putik. Hi! Pero number 1 pa rin. Ipagpumanin po ninyo, dahil mula nang dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog. 48 hours na wala pong tulog. Pero ang mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Amen! Masak, ini siya sa Duterte. Masak sa Duterte. Duterte! Ang tanong ko, Si Ruben. bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot at ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Sino? Sino? Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Bakit? Sa tingin nyo ba alam ng Europeans ang bangag? Oh, Englishin nyo! Ano ang English ng bangag? Sa Glam Sarangani. Ay, mahina sa English. Kagawad mo higali. Alam nyo po, nung kinidnap nila ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap, kundi kapwa Pilipino. Kapwa bangag. Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyang din Pilipino na nagtaksil sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin noon? Anong tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon? Mga yawa! Babata nyo, hindi nyo alam ang tawag. Diktador! Ma'am, 18 years old ka na, no? 15. Ano ang tawag? Judas Barabas daw. Palibasa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala ang ibig sabihin ng Diktador! makapili. Ay, hindi namin alam yun. Anong tawag sa mga nasakbuatan
para dalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Bayaran! Makapili! 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 Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang paratang na killer daw ang Presidente Duterte. Kriminal daw siya. Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Anong sabi niya? Mahinahon lang kayo, meron din silang darating na panahon. Reporter yan, reporter. Kayo po Reporter. dito sa Europa, Ng SMI. Okay lang siya dyan. kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Gaya niyo po, natira ko po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Bakit ko sinasabi na kayong tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayo magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Correct. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi na walang mahirap na dapat mamatay lamang sa kahirapan, ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal niyan, hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng paggamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa universal healthcare sa Pilipinas. Tama. Ang tanong ko, ang susi sa libreng paggamot at libreng gamot, yan ba ay mamamatay tao o hindi? Hindi lang po yan. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war. Dahil matagal na po, sa tulong ng Switzerland, may sinimulan kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center, na ito po ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Alam niyo ang sabi ni Presidente? I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nalulong sa pinagbabawal na droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting namin, tinanggap ko ang kanyang hamon na maging tagapagsalita niya. Duterte! 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 Kinakailangan pong balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay ng libreng paggamot, libreng gamot, Okay lang. libreng irigasyon at bagong buhay Dito sa na kami mga pinalagay ni nalulong Arvin. na Hindi na kami- pinagbabawal Para hindi na makapagdala. droga. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan.
Ngayon, Hindi kami ang bangat. sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangan mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan. Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta kay Presidente Duterte dahil alam nyo na ang salaubin niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino. Tama. Dahil ngayon, mga dayuhan ang maghuhusga sa krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Napakasakit din. Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Hindi ko po sasabihin kung anong nasa plano naming mga abogado na dedepensahan ang ating presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo Duterte. Ihanda